Yo, 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 yo! So, for today's video guys, mag-unboxing tayo ng isang OG na cube. At ang cube na to ay ang YJ MGC na version 1. At ang masasabi ko lang dito guys sa box ng ating YJ MGC na version 1, dati pa pala nilang ginagawa ng YJ itong sliding cover na to. Ayan no. Ewan ko guys yung pagka-unboxing ko niyan, ganyan pala talaga yung YJ dati pa. Ayun nga guys, so may parang sliding na cover siya. At dito guys, dahan-dahan mababa ang box ng YJ MGC. Sabay, boom! At makikita natin agad yung cube mula sa box. At dito nga guys, yung accessories ng YJ MGC natin nadikit doon sa may mismong cube. Dito nga guys sa accessories, meron tayong extra magnet at extra mga spring at washers. At dito nga guys yung YJ pamphlet na sinauna. At yun dito nga guys sinasara ko din box. At to nga pala guys, may napanood akong isang video niyan. At yung video nga na yun guys napanood ko kay Cubic Encoded. At nalaman ko nga guys na parang second design na pala itong may sliding na cover. Ganto pala guys yung itsura niya dati yung box niya. Alright, here it is. And geez, this packaging is freaking amazing. Ayan, kita nyo ba yan guys? Parang may butas yung box niya, yung cover niya. Pero dito guys sa version na meron ako, wala siyang butas tapos may sliding cover na nga siya. Yun lang guys, share ko lang yung napansin ko. At mapunta na nga tayo sa mismong cube natin. Selyadong-selyado yan Brad. Pangarap ko talaga guys magka-Rubik's Cube na white body. At ito na nga guys. Noong in-order ko kasi yan guys, mayroon kasing dalawang colorway yan. Isang black body tapos isang white body. Para sa akin guys, mas maganda yung black body nito compare sa white body. Ang kaso lang guys, gusto ko talaga magka-white body kaya ito pinili ko kahit hindi medyo aesthetic tignan. Wala lang, share ko lang guys. At mukhang rare na kasi itong mga white body na to. Hindi na siya pinuproduce sa mga Moyo, ayan, yung YJ, mga ganun. O hindi na siya pinuproduce ng mga cube brands. At dito nga guys, tinatanggal ko na sa plastic wrap itong YJ MGC natin na white body. At dito nga guys, sinecheck ko kung sticker siya o sticker siya guys. Kasi guys, may white body akong ewan ko anong klaseng cube yun. Basta white body siya, tapos printed yung kulay niya. Hindi siya sticker. Ayun, tanggalan yung kulay. At yung masasabi ko dito guys sa sticker na to, makapit siya guys sa daliri ko nung unang hawak ko sa cube na yan. At ayun nga guys, makikita natin yung dating logo ng MGC. Ngayon kasi MG yung nakasulat do sa logo. At dito nga guys, tamang pakiramdaman lang dito sa mismong cube natin. At dito nga guys, chinek ko kung may lube siyang nakalagay. At ayun, ayon sa kamay ko wala siyang lube. Ito guys, pakinggan yung cube mismo. At yun nga guys, sorry nga pala dun sa ingay ng electric fan sa may background. At ang masasabi ko lang dito sa cube na to, napaka smooth niya out of the box. Tapos dry yung feeling kasi walang lube sa loob. Pero para sa akin guys, nakaka-satisfying ikot-ikutin to. Yan, hanggang ngayon, iniikot-ikot ko pa rin yung cube na yan. At dito nga guys, persolve sa ating YJ MGC version 1. At ayun nga guys ang ating persolve sa YJ MGC version 1 na white body. At dito pakinggan ulit natin yung tunog ng cube. At bukod nga sa pagiging dry ng feeling nitong YJ MGC dahil nga walang lube. At hindi rin ako sure guys kung wala talagang lube to. Ang hinala ko kasi guys may lube to tapos naging lang, natuyo lang. Paano pa naman kasi guys 2018 pa tong release ng YJ MGC na version 1. Pero feeling ko talaga guys walang lube to out of the box Yung ayon sa napanood ko sa mga ibang YouTuber dati na ni-review ito. At dito nga guys, kasalukuyang tinatanggal ko yung center cap nitong YJ MGC para makita ang nasa loob. At dito nga guys, natanggalan natin yung center cap ng YJ MGC. At ang masasabi ko lang dito guys sa center cap na to, makalumang makaluman na siya yung design niya guys. Panahon pa ng dinosaur to.
At dito nga guys, tamang niluluwagan ko ng tornilyo itong YJMGC para makita natin yung design sa loob nitong cube na to. Talagang sobrang higpit niya guys, as in. Kaya kailangan pa guys na luwagan ng sobra ng tornilyo bago matanggal itong pieces ng YJMGC. At yun, dito nga guys, natanggalan natin yung mga pieces at naluwagan na natin sobra-sobra yung screw. At dito nga guys, makikita natin yung magnet, ayun yung itim-itim na yan, magnet yan guys. At to nga pala guys, itong YJMGC natin naka-cap design siya guys. Hindi siya naka-split design yung tatlong pieces, ganun. Yun, dito nga guys, nilapit ko na talaga sa inyo para makita nyo ng harap-harapan. Ayan guys, yung pagkaka-cap design nitong YJMGC, napaka-weird niya guys. Hindi siya guys yung saktong-sakto. Dito nga guys, nakukuskus ko ng kuko ko yung ano na yan, cap design na weird na yan. Kung ako tatanungin nyo guys yung pagkaka-design yan, parang ano siya guys nalaglag yung cube tapos sabay natanggal yung ibang parte, tapos pantay-pantay pagkakatanggal, ganun. At ito nga pala yung design ng edge piece niya guys. Yung edge part niya guys, parang ulo ni Voltis 5 yung design. Ayan talaga guys yung unang pumasok sa isip ko nung nakita ko yung edge part nito. At dito nga guys, mapunta tayo sa corner piece niya. Tignan nyo naman guys yung design, no? Napaka-sturdy niya guys. Ang taba niya guys yung corner piece niya. Dito nga guys, ini-imagine ko dyan na ayan yung Gun 11M Pro na pwedeng palitan yung corner to core magnet. Kasi guys, may butas siya guys tapos triangle pa. At ganito nga pala guys yung itsura niya kapag nagsama-sama na yung dalawang corner tapos isang edge piece. Dito guys, so yung corner niya, yung pagkakakat na corner niya, nawi-weird na hindi siya guys polido. Kaya kung mapapansin nyo guys, hawak na hawak ako dyan sa corner cut na yan kanina pa. At gaya ng sabi ko guys kanina, na mas maganda guys yung black body nitong YJMGC compare dito sa white body na to. Dahil kasi guys, dito guys ayan guys, so black yung pinakadulo tapos sabay yung pinakaloob niya guys primary internal. At ayun nga guys, gaya nga nasabi ko kanina, gusto ko kasi guys magka Rubik's Cube na white body tapos matino i-turn. Kasi guys, para sa akin guys napaka-rare na kasi makahanap ng white cube or white body na Rubik's Cube tapos matino i-turn guys, katulad nitong YJMGC. Pero kaya mo namang gawin yan guys, yung magka Rubik's Cube ka na white body. Ang kaso lang guys, bibili ka ng 6 na Rubik's Cube tapos sabay pagsasama-samahin mo yung mga white body o yung mga white side ng cube sabay na yun, bibila mo ng 6 na stickers pa, diba? Papahirapan mo lang yung sarili mo. At dito nga guys, tinanggal ko yung screw para tignan yung pinakaloob niya. Yan guys, makikita natin yung washers. Ayun yung parang bakal dyan sa may loob ng centerpiece. Washers tawag dyan guys. At dito nga guys, napagpasyahan ko kunin yung extra springs doon sa may loob ng box. Para guys, ikumpara ko kung parehas nga ba siya ng nasa cube or magkaibang settings yung pwedeng gawin. At dito nga guys, sa lalagyanan ng mga spring, may dalawang klaseng spring na nakapaloob dito. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. At ito nga guys yung comparison ng dalawang spring. Yung nasa kaliwa guys, ayun yung extra spring doon sa may box. Tapos guys, yung nasa kanan ayun yung nasa mismong cube. Pag ganong klase guys yung spring, yung nasa kaliwa, katumbas niyan guys parang mahigpit na tension. Tapos yung nasa kanan naman guys na spring or nasa mismong cube, nasa loose tension yun. At dito nga guys, since sinabi ko na dalawang set ng spring doon sa may accessories, kinuha ko pa ulit guys yung isang spring doon sa may plastic. At dito nga guys, yung kaliwang spring ayun nasa accessories box. At yung nasa kanan naman guys, ayun yung nasa mismong cube. Ano guys, sa tingin nyo, parehas lang ba sila ng spring? Yung isang set ng spring na nandun sa may plastic at yung nasa mismong cube natin. Para sa akin guys, spare spring to na katulad dun sa may mismong cube natin. Kasi guys, wala akong nakikitang pinagkaiba nila Bukod dun guys sa unang pinakita ko na nasa tight settings yung spring na yun. Ayun talaga guys, makikita mo yung pinagkaiba talaga ng spring. Pero dito guys, sa pangalawang pinakita kong set, wala akong nakikitang pinagkaiba niya sa mismong spring ng cube natin. At yun guys, dito na nga nagtatapos ang ating video dito sa YJMGC na white body. Ang masasabi ko lang dito guys sa cube na to, solid siya guys. Noong nilabas itong cube na to noong 2018 pa. Kung ako tatanungin nyo guys kung maganda ba itong YJMGC sa panahon na to wala na, napag-iwanan na to guys. At dito nga guys sa part na to, sasabihin ko sa inyo yung pangit at nagustuhan ko sa YJMGC. Una guys, sa maganda muna tayo. Para sa akin guys, napaka-fresh ng feeling nitong YJMGC. Siguro guys kasi nga dating cube na to Kaya guys, hindi niya ka-feeling yung mga ibang cube na model
modern ngayon. Tapos ayun nga guys, napaka-smooth ng plastic niya kapag i-return nyo. Siyempre guys, ano pa ba yung sasabihin ko? Di yung white body niya guys. Ayun talaga guys yung pinaka gusto ko. Dapat pala guys in-order ko pati yung black version nitong YJ-MGC. Maangas yun eh! Ayun guys, stable siya guys i-turn. Pero kapag sinabi kong stable, kasunod dyan ay black yung feeling niya. Ewan ko kung kasama yun sa negative na sasabihin ko dito sa cube na to. Ewan ko guys, parang pagka-turn mo kasi sa cube na to, parang masyadong square yung center niya guys kapag ganito turn itong cube na to. Kaya ayun guys, nagsasanhi siya sa pagiging blacky niya. Pero at the same time guys, stable siya para sa akin. At yung isa ko pang nagustuhan dito sa YJ-MGC, yung pagiging bubbly niya guys. May ganun bang descriptive word para sa Rubik's Cube? Ewan ko. Basta guys, kapag ginawakan mo siya, ang taba ng pagkaka-cube niya guys. Parang ganun. Para sa akin lang naman yan guys, yung mga sinabi kong yan. Pero overall guys, nagustuhan ko talaga itong YJ-MGC na version 1. Siguro guys, dahil naging main ko rin kasi guys yung YJ Yulong V2 nila yung budget magnetic cube ng YJ dati. Kaya nag-expect talaga ako guys na magiging blacky itong YJ-MGC. Pero para sa akin guys, solid yung binibigay nitong performance nitong YJ-MGC. Kung baguhan na cuber tapos hahawakan nitong YJ-MGC, baka hindi nila itong magustuhan. Kasi nga guys, yung mga cube ngayon nakadesenyo bilang flexible na cube. Kasi nga guys, uso na ngayon yung dual adjustment or yung may spring compression siya. Nung 2018 guys, di pa naman uso yun gaano Para lang mabago yung feeling ng cube mo, kailangan mong palitan yung mismong spring niya sa loob ng cube. Yung pagiging stable ng isang cube dati, nakadepende talaga siya guys sa may piece design mismo. Wala siya sa mga ball core spring adjustment, ganun. At nga pala guys, isang downside nga pala nitong YJ-MGC na white body para sa mga white body to. Visible yung mga dumi-dumi niya guys. Lalo guys yung mga dumi-dumi or libag-libag ng daliri na sumusok-sok doon sa may mismong sticker ng cube. Ayun lang guys, share ko lang. At ayun nga guys, kung may bala kayong bumili nitong YJ-MGC, bakit ba kayo bibili? At saka pala guys, wala nang stock nitong YJ-MGC sa pinagbilang ko. Even guys, yung black body nitong YJ-MGC. Kaya guys, ilalagay ko na lang yung mga link dyan sa may description box. Yung kaya makipagsabayan sa mga cube ngayon ng YJ. At ayun nga guys, masaya akong nakapag-unbox nitong YJ-MGC. Kasi guys, yung mga panahong inilabas itong cube na to, wala akong pambili. Ngayon, kahit papaano, may pera na. At yun, kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Kung mag-isa ka man, salamat sa'yo. Mwah!